Okay, magandang hapon mga kamugil, no? Dito tayo sa tagong project natin. Ayan, ito na yung forma dito sa isang side ng boarding house project natin, na kung saan naplastada ko na yung mga metro, no? So, itong isang metro na to papalipat ni kliyente dito para magiging pantay, so, which is tama nga naman, no? Diyan ko siya nilagay mga kamugil. Ang after ko lang kasi tapat siya sa ating breaker dito sa loob, o medyo maiksi yung mga gagamit nating wire. Dahil gusto ni kliyente, lilipat natin dito para balance, no? Hindi po imbalance yung plastada ng ating metro sa bawat kwarto. Yung ceiling nito mga kamukil, tapos na po yung pagsisiling namin dito sa part na to, pati sa mga CR nito, pintuan, lahat na. Ang pinakakulang dito pagta-tiles na lang, no? Madilim na. Sara natin to. Yan, tapos na po ito, no? Pagta-tiles na lang ang kulang sa pinaka-kwarto na to, and then itong pagpapagana ko nitong water supply. Ayan, yung napapansin nyo, yung water supply PPR pipe po yan, gamit natin. Punta yun dan. Ang sinusupplyan nito, kitchen sink at saka CR, no? So, ang trabaho ko sana kanina o ngayong araw na to, magpapasindi na sana ako nitong mga ilaw. Papangsyon ko na itong mga ilaw, na kung saan umpisahan ko sana sa pagkakabit ng receptacle at saka mga ilaw, and then mga switch, outlet. Itong kwarto na to, nalagyan ko na ng mga outlet at saka switch. Isang kwarto pa lang. Itong apat na to, yun sana yung tratrabahuin ko kanina. Kaso lang, yung isang ceiling installer natin is nag-absent, no? Kaya napilitan akong nag-ceiling kanina mga kamukil. Ito yung trabaho ko, no? Sa loob ng isang araw pag pre-framing. Ayan, kahapon nag-electrical ako dito, patuloy yung pag-electrical. So ngayon sana na araw, papasindihin ko na sana to. Ayun nga lang, nag-absent yung isang ceiling installer natin, kaya ako yung nag-continuous para tapos na talaga yung pagsisiling sa kwarto na to. Tapos yung mga CRs, ayan, nakakisami na rin. Ang details dito sa CR na to, meron siyang ilaw at saka exhaust fan. Sa lahat ng mga CR may exhaust fan po yan. Tapos yung mga manhole na ginagawa natin dito, bali isa lang sa part na to, sa portion na to, sa 5 kwarto na to, dito na side, isa lang nandun sa CR natin nilalagay. Tapos sa kabila din, isa din, maglalagay tayo ng manhole doon. Bukas ang lalakarin ko naman, pagbibili ng mga tiles. Ayan, meron tayong 4 na klaseng tiles bibilhin, or 4 na klaseng tiles bibilhin. Iba yung color sa tiles sa flooring, iba sa pinakalababo, at 2 uri ng tiles din sa CR. Iba yung sa flooring, iba din yung sa walling. So hahanapin ko pa yung mga color na yon, no? Ito po ay kontrata kong labor materials, no? Pagka ganyan, ang ating kliyente is wala na pong ibang tratrabahuin yan. Magbabantay na lang sa mga maling nagawa. Meron talaga yan mga kamukila, merong pagkakamali, so mauulit, which is nangyayari na yan dito. Meron ng 2 parte ng trabaho na mali sa pagkaposisyon, pero hindi naman malakihan, kukunti lang. So naresolba na, naayos na. Yun yung trabaho ni kliyente dito. Tapos pagpo-provide ng pera. Pero pagdating sa mga materials mga kamukil, ako lahat yung nag-aasikaso nito, namimili lahat, lakad-lakad, no? So for sure, wala nang less hassle na si kliyente natin, no? So sa lahat po na gusto magpagawa ng bahay at gusto niyo subukan yung aking serbisyo, kumontak lamang po kayo, no? Meron tayong YouTube, Mungkil Vlogs. Meron din tayong alias Mungkil, no? Sa FB page natin, or Mungkil Builders and Tutorial. Yan po yung bago kong page mga kamukil, no? Puntahan nyo rin din. Makikita nyo yung button dyan mga kamukil na message, pindutin nyo lang yan, direct yan sa messenger natin, no? At doon mapag-usapan natin kung ano yung mga gusto nyo ipapatrabaho. At inuulit ko, ang pagkukutisyon ko free lang po yan. Pero pag malayo mga kamukil, naghihingi po ko ng charge pang gasolina, no? Yung ating mga pintuan, okay na po ito. Meron pang 5 pintuan dito mga kamukil. Materialis natin, tambak-tambak na to. Yung toilet bowl natin, matapos tiles, saka natin yan isi-sit up. Yan. Okay.
So ngayon, dahil may oras pa mga kamukil, anong oras na? Alas 4 pasado na. Dadaan pa ako sa City Hardware. Ilang City Hardware pa? Dalawa lang siguro yung dadaanan ko City Hardware. Upang tingnan yung mga tiles na gagamitin dito, no? So 60 by 60 lahat yung ating hahanapin. Yung kulay lang yung ating hahanapin kung meron pa. Sana lang hindi tayo makaabot ng malayong City Hardware, no? O floor tile center yung ating pupuntahan para makita lang yung gusto ni kliyente na tiles. Okay, bukas pag makahanap ako ng kaagad ako ng tiles, so papaganahin ko na itong mga ilaw sa kwarto na to para pag mag tiles kami maliwanag na. So yung ating pang ceiling na PVC, ayan, meron nakatambak yun mga kamukil, meron pa dito. So sa mga kwarto to mga kamukil na PVC. O kung napapansin nyo, pagdating dito tapos na yung ating pagro-roofing, pero may kukunting aayusin pa sa taas, no? Tulad ng pagtitik screw, paglagay ng bulkasil, no? Sa mga sumablay na pagtitik screw, at lahat ng mga pagtitik screw ating bubulkasilan para tatagal, no? Safety tayo sa tinatawag nating pagtutulo kapag umuulan. So, yun na lang yung mga gagawin sa taas. And then itong gutter natin, align na to dito. Isang part na lang ng gutter yung hindi pa na-align dito banda. Okay, dito banda. Ang papansin nyo, may roofing pa tayo. May roofing-an pa kasi tayo sa bandang kusina. Sige na, maglakaw-lakaw po. Saan naman ka? Ayan. Dito na side mga kamukil, umpisa na yung pagpapalitada. Ayan na. Isang tao lang yung nakatuka sa pagpapalitada dito sa kanya to lahat mga kamukil. Kasi yung isa ko ding mason, umpisa rin yung magta-tiles sa Lunes, no? So may isang kwarto na siyang natapos. Ito. Tapos na to dito. Ang kasunod nito, pagsisit up na naman, may magsisiling na naman dito. So yung kapatid ko magsusunod sa pagsiling. Samantalang ako mga kamukil, pagpapagana sa mga ilaw, and then tutulong na rin ako sa pagta-tiles, no? Dalawa kaming magta-tiles. Yung ating isang mason, siya yung magbabanat sa pagpapalitada dito. Ayan yung details natin. Electrical, naka-electrical na to dito. Yung ating panel board, dyan natin nilalagay, no? So ituturo ko rin sa inyo mga kamukil yung details ng electrical dito, lalo na boarding house, ano yung mga kailangan gagawin kapag ka boarding house, no? Pagdating sa electrical, kasi importante yan, yung mga billing na mapunta talaga dun sa naggumagamit nitong kwarto na to. So yan lang. Maraming salamat. Magandang hapon. Thank you.